Sobrang init nga ngayon netizens ng mga classic scooters at nagsilabasan na ngayon mga modern classic scooters nowadays at pati si Suzuki ay nakisali na sa game ng rivalry netong Giorno Plus at saka ni Yamaha Fazio. Ngayon netizens, alamin natin kung alin nga ba sa tatlo ang pinakasulit kung sakali man nabibili kayo ng classic scooter. Pinakabago bang Suzuki Access 125, ang nauna na si Yamaha Mio Fazio, or yung marami nagkaroon ng favorite na si Honda Giorno Plus? Alamin natin ngayong araw. Tara! So when it comes to looks netizens, magkakaiba silang looks na inihahatid. Si Fazio kasi yung nauna na medyo parang pang mga millennials, Gen Z yung datingan niya. Pero personally netizens, kapag pumupunta tayo ng mga iba't ibang lugar, especially yung mga sikat yung turismo at pagmumotor, kagaya na pumunta tayo ng Siargao, ng Siquijor, sikat na sikat si Yamaha Mio Fazio. Siguro dahil nga marami din yung stocks. At the same time ay medyo nauna siya ng bahagya compared kay Giorno Plus. So kapag pupunta tayo ng mga ganyang mga tourist destination, iyan yung mga inaarkila kadalasan ng motorsiklo kasi maganda siya sa picture taking. So ngayon, nung nilabas si Giorno Plus netizens, yung looks naman nito is naging appealing din sa masa, especially yung mga Honda fanboys, dahil bukod sa Honda Click, the best-selling 125cc, ay nagkaroon na sila ngayon ng bagong option na classic scooter, tapos 4 valves pa. So marami din talagang tumangkilik dito. Yun nga lang, yung mga nauna is maghanap ng stocks. Pero makikita natin ngayon na talagang dumadami na din siya talaga sa kalsada. On the other hand, ito naman si Suzuki Access netizens, ang inihahatid naman niya yung para bang more on utilitarian, makamasa, budget-friendly na scooter na nakikipagsabay din sa specs and features. Especially nung ginulat niya tayo doon sa kanyang TFT display na pwede pang i-connect sa yung smartphone. Let's talk about the engine netizens. Sa engine, lahat sila ay naka 4-stroke, single overhead cam, pero si Fazio at saka si Access ay parehas 2 valves lang netizens. Samantalang si Giorno Plus ay naka 4 valves na. So mararamdaman mo talaga yung 4 valves netizens sa mga unang arangkada ng motorsiklo, especially kapag ka magte-take off ka pa lang. Isa pa rin sa kinalamangan ni Giorno Plus netizens, siya lang po yung naka-liquid cooling system among the three. Parehas saka air cooling system si Fazio at saka si Access. Pero meron din namang advantage ang air-cooled. Yan ay mas less sa maintenance. Any motorcycle naman na below 200cc is compatible with air cooling system. So wala naman ding problema sa air-cooled. Yun nga lang, yung future-proof yung hinahanap ng tao, which is liquid-cooled yung kadalasan na nilook forward natin sa isang motorsiklo. Meron ding ESP Plus si Honda Giorno netizens, habang Blue Core hybrid naman itong si Fazio, at SEP or Suzuki Eco Performance itong si Access. So lahat ng yan netizens ay mga makabagong teknolohiya para mapanatili natin na malakas ang power output ng isang motorsiklo pero matipid pa rin sa gasolina. Speaking of gasolina netizens, ito yung kanilang mga average fuel consumption based on papers. Si Giorno Plus ang pinakamalakas sa gasolina, merong 47 kilometers per liter ayon sa WMTC. Pangalawa naman si Fazio na merong 55.1 kilometers per liter, at ang pinakatipid sa kanilang tatlo is si Suzuki Access na merong 57.3 kilometers per liter. Halos dikit lang sila ni Fazio pero siya pa rin yung pinakamatipid sa gasolina. But we also have to keep in mind netizens na yung fuel consumption is magbabase pa rin sa ating travel habit, bigat ng rider, and sa road condition. Pero still, maganda na meron tayong basihan para at least alam natin kung alin yung pinaka fuel efficient, diba? Sa power output naman netizens, merong 6.2 kilowatts at 6,500 RPM, both si Fazio at si Suzuki Access. Habang mas malakas naman po si Giorno Plus dahil 8.9 kilowatts at 8,750 RPM ang maximum power niya. Sa torque, 10.2 Newton meters at 5,000 RPM si Access, 10.6 Newton meters at 4,500 RPM si Fazio, at pinakamalakas ulit na 11.6 Newton meters at 5,250 RPM si Giorno Plus. We can really expect that netizens, kahit na pare-pareha silang 125cc sa displacement, ay 4 valves nga kasi itong si Giorno Plus. So kapag ang hanap mo is power and acceleration, Giorno Plus is the clear winner dito sa tatlo. Pero may mga iba pang dapat i-consider. Pare-parehas din silang automatic netizens, kaya gas and go ka na lang. Naka-CVT transmission po sila, V-belt automatic. Sa kanilang tatlo ay tanging si Suzuki Access lang ang merong kickstart netizens na para sa akin ay nagagamit pa rin naman talaga, especially kapag hindi na nagpa-function yung ating electric start or push start. Lahat din po sila netizens
netizens ay fuel injected na, kaya we can expect na matipid tong mga to sa gasolina at matibay. The tire size of these classic scooters, netizens, ay more likely 12 inches wheels. Si Giorno Plus ay both 12 inches wheels front and back na merong tire size na 100 by 90 by 12. Magkaparehas po ng sukat. Si Fazio naman ay merong tire size na 110 by 70 by 12. Parehas din po ng sukat, both unahan at likuran na gulong. Habang medyo naiba naman po si Suzuki Access dahil 90 by 90 by 12 siya sa unahan at 90 by 90 by 10 naman siya sa likuran. So marami nagrereklamo dun sa 10 inches wheels kasi simula Bergman, Venice, tapos ngayon yung Access, lahat sila ay 10 inches wheels sa likod. Pero itong si Access, netizens, yung pinaka nakita ko na hindi gaano halata yung maliit niya na likuran na gulong compared sa Venice at saka sa Bergman. Meron din namang science behind that, syempre para mas maganda yung acceleration, and pinag-isipan din naman po yan. Personally, nung nirequest ng mga tao na gawin 12 inches wheels si Bergman at yung EX nila ginawa na nilang 12 inches wheels, mas mabilis pa rin yung arangkada sa akin nung 10 inches wheels yung likod, pero mas naging comfortable naman yung 12 inches wheels. You have to sacrifice yung speed and acceleration para sa comfort. Yun ay based lang sa aking personal experience nung tinest drive namin yan. At kung sakali man netizens na magpapalit kayo ng tires, I highly recommend to use Piste tires. Yan na kasi yung subok ko na pang matagalan, budget friendly at maganda ang traction kahit na tag-ulan. For the braking system, netizens, lahat po sila ay naka-disc brake na sa unahan at naka-drum brake naman sa likod na very common sa mga 125cc. Ang pinagkaiba lang, itong si Giorno Plus ay naka-combi brake system. Ito din si Suzuki Access ay merong combined brake system na kung saan kapag piniga mo yung kaliwang brake lever ay sumasama din yung kanan. Meaning to say, yung kaliwa is yung rear, 70% na engage sa rear kahit kaliwa lang yung pigain mo, and then 30% na engage sa front. So napaka-good niyan for beginners, especially wala pang ABS ang mga motorsiklo na ito. How I wish in the future magkaroon sila ng ABS, yun nga lamang kung willing ba tayo magbayad ng mas mahal. Kasi marami na mamahalan na sa mga presyo which is malalaman natin mamaya kung magkano yung price difference at alin ang pinakasulit based sa specs. For the suspension, netizens, pare-parehas po sila naka-telescopic fork sa unahan at naka-unit swing naman sa likod. Personally, sa experience ko, medyo stiff ang suspension ni Fazio, netizens. Si Suzuki Access ay medyo short distance ko lang din na test drive, so I cannot really comment kung how is it pagdating sa mga bumpy roads. Si Giorno Plus naman, netizens, is somehow comfortable din pero medyo short distance lang din yung aking experience. Maganda na i-comment nyo sa ibaba kung meron na kayo-experience sa mga motorsiklo na ito kay Giorno Plus at saka kay Access para malaman ng mga future na bibili. Comment nyo naman dyan sa ibaba, netizens. Tingnan naman natin yung fuel tank capacity, netizens. Pinakamaliit na fuel tank capacity si Fazio na 5.1 liters. Sumunod si Access na merong 5.3 liters sa fuel tank capacity, lamang ng kapiraso dahil 5.4 liters si Giorno Plus. Pero given the fact na si Suzuki Access ang pinakamatipid sa gasolina, tapos dikit pa sila ng tangke ni Giorno Plus, sigurado si Suzuki Access ang magiging kakampi ninyo kapag medyo pumapanik-panik kayo ng mga bundok or medyo mga lugar na walang masyadong gasolinahan dahil malayo-layo yung mararating ninyo bago kayo magpa-refill ng gas. For the seat height, netizens, pinaka-friendly sa mga short riders si Fazio. 750mm lang kasi ang kanyang seat height. Sumunod naman dyan na mas mataas ay si Access dahil 770mm ang seat height niya. Para sa mga tall riders, magugustuhan nyo naman si Giorno Plus dahil 780mm po ang kanyang seat height. Sa ground clearance naman, netizens, average lang itong si Fazio. Siya yung pinakamababa ang ground clearance dahil 135mm nga siya, which is also good para sa mga short riders nga, pero hindi na rin sasayad sa mga higanting humps ng Pilipinas dahil average nga siya. Habang sumunod naman po na mas mataas si Giorno Plus dahil 155mm na po ang kanyang ground clearance, which is napaka-impressive na para sa 125cc. Ang nakakagulat, pinakamataas na ground clearance po si Suzuki Access dahil 160mm ang kanyang ground clearance. So yung kagustuhan natin sa ground clearance, mababa or mataas, ay nakadepende kung gusto mo ba na maganda yung center of gravity niya kapag mababa, and then ako naman personally gusto ko mataas para medyo safe sa mga konting baha-baha na dadaanan natin, at the same time doon sa mga higanting humps ng Pilipinas ay hindi siya sasayad kahit na may angkas ka. For the wheelbase naman, netizens, merong 1,312mm si Giorno Plus, 1,280mm naman si Fazio, at 1,260mm naman si Suzuki Access. And then sa weight, pinakamabigat po si Giorno Plus, at we also need to consider, netizens, kahit na siya yung pinaka-powerful, mahalagang factor pa rin yung power to weight ratio. 116 kilograms po ang kanyang weight, habang 95 kilograms lang si Fazio, kaya pala medyo di rin ako nabibitin sa kanya kasi medyo magaan din naman siya if we will consider ang power to weight ratio, kaya nagugustuhan ko pa rin yung arangkada niya, habang mabigat din ng konti itong si Access dahil 106 kilograms naman po ang kanyang weight. Ngayon tingnan naman natin yung mga special features niya, netizens. Ang nakakatawa dito kay Giorno Plus ay meron siyang smart key system na, dagdag mo pa na meron din siyang idling stop
stop system. Actually, meron din naman yan si Yamaha, which is yung kanilang stop and start system. Lahat din po sila ay naka fully digital na meter panel na. Pero itong si Suzuki Access ay merong option for the TFT display or analog display. Pero may indicator din yan, medyo nag-green yan kapag may echo indicator. Parang semi-digital din siya kasi may kaperasong digital panel pa rin naman. So pagdating naman sa pagiging high-tech netizens, meron tinatawag na Y-Connect, yung Yamaha Fazio na kung pwede mo siyang i-connect sa yung smartphone para ma-check yung mga details. Pero meron nga lang ibang mga feedback na nalolobat to yung kanilang pinakamotorsiklo kapag ginagamit si Y-Connect. On the other hand, kinonfirm naman natin kay Suzuki na yung kanilang access, though meron pa rin siyang connectivity via app sa inyong smartphone, ay na-turn off naman po yung kanyang application kapag hindi natin ginagamit. So hindi po magkakos ng low battery kapag ginamit natin yung kanyang connectivity sa smartphone. Ay meron siyang direction netizens na kung saan makikita mo via arrow kung saan ka na next na pupunta. Kung straight, diretso lang, makikita mo siya dyan. Kung liliko ka, makikita mo din. Napakagandang feature niyan para ma-assist tayo kahit papano, kahit basic lang, kung saan na tayo liliko or saan na tayo pupunta. Galing, di ba? Lahat din po sila netizens ay merong charging port, kaya pwede kayo mag-charge ng smartphone while driving. Merong mga bulsa sa unahan na pwede paglagyan ng smartphone. Merong LED na mga ilaw na kitang-kita sa gabi at malinaw din po ang buga ng ilaw sa madidilim na lugar. Isa rin sa mga natuwa ko na details dito kay Suzuki Access, yung nakita natin na bakal na po yung kanyang pinaka front fender at saka yung leg shield. Tapos nasa likuran pa yung kanyang pinaka fuel cap. Pagdating naman sa mga available colors netizens, ito yung mga available colors ni Giorno Plus. Ito naman yung mga available colors ni Fazio. At ito naman po yung mga available colors ni Suzuki Access. Alin ang favorite yung color dyan netizens? Comment nyo nga dyan sa ibaba. Now, let's talk about the price. Si Giorno Plus netizens ay mabibili ninyo sa SRP na 101,900 pesos. Siya yung pinakamahal among the three. Habang si Fazio naman po ay mabibili ninyo sa halagang 93,900 pesos. Si Suzuki Access po ay may dalawang variant. Yung kanilang base variant netizens ay mabibili natin sa halagang 84,900 pesos. At yung kanilang naman pong top of the line ay mabibili natin sa halagang 93,900 pesos. Para sa inyo netizens, alin sa tatlong motorsiklo na to ang pinakasulit? I-comment nyo naman dyan sa ibaba. May mga iba pa ba kayong motorsiklo na gustong ipag-compare? At baka yan naman ang pagbigyan natin next vlog. Ano pa kayo mga motorsiklo pwede natin i-review para ma-line up natin at magawa natin ng video sa susunod. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe always.